Yung sa patrolman Jeremy Padilla case na nagsumbong na siya ay nabugbog daw ng mga personnel ng Regional Mobile Force Battalion 2 doon sa Isabela. Yung mga nakasuhan na pulis, na-file natin yung kaso before sa Provincial Prosecutor's Office ng Isabela. Ang na-file natin ay yung anti-hazing law against doon sa tatlo. Umuusad na ang criminal complaint laban sa 3 pulis na sangkot umano sa pambubugbog sa kapwa pulis sa Isabela noong May 24 hanggang May 25. Ayon kay Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group Director, Police Brigadier General Warren De Leon, kung mapatutunayang guilty ang mga ito, bukod sa multa ay makukulong pa sila. Pag napatunayan na sila ay naging guilty doon sa anti-hazing law, yun na yung reclusion perpetua, yung mga kulong sila ng up to 30 years at meron pa silang penalty, magbabayad sila ng 2 million pesos dahil doon sa kaso na yun. Sinabi pa ni General De Leon, bukod sa criminal complaint, nagsimula na rin ang pre-charge investigation laban sa mga ito sa administrative complaint na grave misconduct. Hindi naman kasama sa sinampahan ng criminal complaint ang company commander, subalit iniimbestigahan din ito sa reklamong administratibo dahil sa command responsibility. Hindi siya naisama kasi ang base doon sa statement ng complainant, nagsumbong lang siya, kaya lang walang ginawang aksyon. Actually, wala din tayong ebidensya na yung company commander ay na-witness niya yung actual na pambubugbog, yung actual na hazing, kaya hindi siya pwedeng isama doon bilang kasabwat. So, ang pwede natin sa kanyang kaso lang ay admin case lang. May panawagan naman ng IMEG sa mga pulis. Oo, yung mga kasama natin pulis na mahilig mahilig bugbog, dapat itigil nila kasi yung pulis na yan, ang mga bago, yung mga junior ninyo, yan din naman ang kasama ninyo pag nag-operate kayo sa labas. So, bakit kailangan mong saktan yung mga yan? Kasi ano rin yan eh. Yan din ang mga tutulong sa iyo pag nasa labas na kayo, mapa-enkwentro kayo. Yan ang kakampi mo eh. Ba't kailangan nating saktan? Ba't kailangan bugbugin? Dapat mabago na yung mga tradisyon na ganyan. Nananatiling nasa floating status ang mga pulis sa Camp Aduro sa Police Regional Office 2. Ito'y matapos na alisin sa pwesto upang bigyang daan ang isinasagawang investigasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.